Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. FOI bill ginpos kontra anomalya. Sa detalye sining aton balita, nag-file ang mga magbaralaod nga nakalinya sa Liberal Party sa Freedom of Information FOI bill agud maabrihan sa publiko ang mga impormasyon kasumpay sa mga ginhimo sa mga ahensya kaupod na ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth SALN sa presidente ngan iba pa nga opisyal sa gobyerno. Siring ni House Deputy Minority Leader ngan ML Party List Congresswoman Laila de Lima nga miskin igin gawas sa naglabay nga administrasyon ang Executive Order No. 2. Diri pari-parihas naging pagpapatupad sini nga limitado la sa ehekutibo. An ini nga bill sa nga poderoso nga armas kontra sa anomalya, disinformation ngan kawad-an sa katangkod ngan pananagutan sa gobyerno sa ring ni Dilima. Ilarom sa House Bill 2897, ang tanan nga Filipino citizen ang pwede mag-request sa impormasyon nga kaput sa ahensya. Sa iba pa naton nga balita, 35% nga taripa sa bugas ibabalik, importasyon iundang anay. Iginrekomenda sa Department of Agriculture kan Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. nga paitasan ang taripa sa imported nga bugas nga pansamantala nga ipaundang ang importasyon agud maprotehiran ang mga lokal nga mga paraguma. Sigon kan Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, ang rekomendasyon ng pagarampangan sa kabinet kaupod ang Pangulo sa sidelines and state visits sini sa India. The Department of Agriculture is recommending an increase in tariffs on imported rice and a temporary halt to importation to protect local farmers, siring ni Gomez. Mahinunuman ginpirmahan sa Pangulo ang Executive Order No. 62 sa Hunyo 2024 nga nagtatakda sa 15% nga taripa sa imported rice tiging sa anay 35% sa panuyo nga maipahamuban ang presyo sa bugas sa nasod. Amado ato news update, Jean Navilon iyong tagnotisya. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.